Alpha at Omega si Jesus ba? Ang sagot, hindi po. Hindi maaaring tumukoy kay Jesus ang pagiging Alpha at Omega. Pansinin po ang sinasabi ng Apokalipsis 1:8. King James Version po ang babasahin natin. Ang bersyon na ito ang madalas na gamitin ng mga nagsasabing si Jesus daw ang Alpha at ang Omega. At dahil King James Version, basahin po natin siya sa English, Revelation 1:8 King James Version. Ito po ang sabi, I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Kaya yun po ang pagkakasabi. Isang pangungusap lamang po ang buong talata. At kung itatranslate natin sa Tagalog, ito po ang magiging salin. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, sabi ng Panginoon. At ngayon, at ang nakaraan, at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya ano daw po ang dapat maunawaan sa teksto na ito? Well, wala namang sinasabi sa version na ito ng King James kung si Jehovah nga o si Jesus ang tinutukoy na Alpha at Omega, pero pansinin na ang sinasabing Alpha at Omega daw ay siya ding makapangyarihan sa lahat o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang tanong, sino po ba kay Jesus at kay Jehovah ang mababasa sa Biblia na Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kasi kung may mababasa po tayong espesipikong pangalan kay Jehovah at kay Jesus na sinasabing siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siguradong siya po ang Alpha at Omega na binabanggit sa Apokalipsis 1:8. Well, ang Biblia po ay nagsasabi lamang ng isang persona na may hawak ng titulong makapangyarihan sa lahat. At wala pong iba kundi si Jehovah lamang. Basahin po natin kung sino ang sinasabi ng King James Version pa rin na Almighty o makapangyarihan sa lahat. Basahin po natin ng Exodus 6:3. Ito po ang sabi, Exodus 6:3, And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty. But by my name, Jehovah, I was not known to them. Yun po ang pagkakasabi. Kaya ang Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat ang nagsasalita ayon sa teksto. At mabuti na lang, nakarecord din naman sa teksto na ito ng King James Version na salin ng Biblia ang banal na pangalan ng kataas-taasang Diyos. At nagpakilala siya. Siya po si Jehovah. At capital letters po lahat ng mga letra ayon sa pagkakasulat ng pangalang Jehovah sa teksto na ito ng King James Version. Hindi lang daw siya kaagad nagpakilala kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, pero siya daw po si Jehovah. Mababasa din natin sa Awit 83:18 o Psalm 83:18 ng King James Version pa rin. Ang sabi, that men may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the most high over all the earth. Yun po ang sabi. Kaya kung itatagalog natin, malaman nawa ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehovah, ang kataas-taasan sa buong lupa. Kaya si Jehovah po at hindi si Jesus ang sinasabi ng King James Version na ang kataas-taasan o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya si Jehovah po at hindi si Jesus ang Alpha at Omega. Capital letters din po lahat ng letra ng pagkakasulat sa pangalan ni Jehovah. Pero ang tanong, bakit sinasabi na Apokalipsis 1:8 ang Alpha at Omega, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay ang isa na sinasabing ang ngayon, ang nakaraan at ang darating? Well, sinasabi kasi ng ilan na si Jesus daw ang tinutukoy ng teksto na ito na Alpha at Omega dahil siya nga ang isa na darating sa sanlibutan. Kaya si Jesus nga ang Alpha at Omega para sa kanila. Pero mali po ang ganung argumento. Pansinin na wala namang sinasabi ang teksto na mga katagang darating sa sanlibutan. Kundi ang sinasabi ng teksto, ang ngayon at ang nakaraan at ang darating ang makapangyarihan sa lahat. So wala po yung sa sanlibutan. Malinaw na hindi po pagdating sa sanlibutan ang sinasabi ng Alpha at Omega sa sarili niya. Kundi ang sinasabi niya na sa darating, siya pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Kaya ang gustong palitawin ng teksto ay hindi ang presensya ni Jesus sa lupa o sa sanlibutan. Hindi po yun ang sinasabi nilang pagbabalik daw ni Jesus sa sanlibutan.
kundi tumutukoy lamang sa pagiging makapangyarihan sa lahat ng Alpha at Omega kahit sa mga panahong darating. Kaya ang diwa ng teksto na noong nakaraang panahon, siya po ang makapangyarihan sa lahat at makapangyarihan sa lahat pa rin siya sa kasalukuyang panahon at makapangyarihan sa lahat pa rin po siya sa panahong darating, sa panahong walang takda. Kaya maliwanag, si Jehovah po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng panahon. Noon, ngayon at sa hinaharap, siya po ang Alpha at Omega, ang Diyos na kataas-taasan sa lahat. Sinabi po ni Jehovah sa Isaiah 43:10, at mauunawaan ninyo na hindi ako nagbabago. Bago ako ay walang Diyos na ginawa at wala ring iba na kasunod ko. Kaya ang teksto rin ito ay nagpapatunay na noon, ngayon at sa panahong darating, wala pa ring ibang magiging Diyos na makapangyarihan sa lahat kundi si Jehovah lamang. Wala raw ginawang Diyos noon, wala ring Diyos sa ngayon, at wala ring Diyos na kasunod niya na pwedeng humawak ng titulong makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi po mapapalitan si Jehovah sa kanyang hawak na titulo bilang ang kataas-taasan. At yan po mismo ang sinabi ni Jehovah sa Isaiah 43:13. Basahin po natin. Ang sabi niya, at hindi ako nagbabago. Walang sino mang makakaagaw ng nasa kamay ko. Yun po ang sabi ni Jehovah. Kaya yun po talaga, hawak talaga ni Jehovah sa kanyang kamay ang titulo ng pagiging kataas-taasan sa lahat ng panahon, pinakamakapangyarihan sa lahat ng panahon, at ang sabi niya, wala daw po makakaagaw nito mula sa kanyang kamay. Kaya si Jehovah lang talaga ang Alpha at Omega. Pero ang tanong, di ba si Jesus po ang tinutukoy ng Apokalipsis 1:7 na ang isa na sinaksak at ang Amen? Opo, si Jesus po talaga. Basahin po natin ang sabi ng Apokalipsis 1:7. Sinasabing, tingnan ninyo, dumarating siya na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga sumaksak sa kanya at susuntukin ng lahat ng tribo sa lupa ang dibdib nila sa pagdadalamhati dahil sa kanya. Oo, Amen. Yun po ang sabi ni Apostol Juan. Tama naman na si Jesus nga po ang Amen at siya din ang sinaksak at inulos noon ng mga sundalong Romano. Una, hindi po literal na darating si Jesus na nasa mga alapaap dahil ang mga makakakita daw sa kanya, ang mga sumaksak at umulos sa kanya noon ng mga sundalong Romano ay matagal na pong patay. At ang sinasabing presensya po ni Jesus ay sa panahong darating sa hinaharap. Pero pansinin po ito na tinapos na ni Juan ang paglalahad tungkol kay Jesus sa talatang 7 pa lang ng Apokalipsis, Kabanatang 1. At sinabi po ni Juan bilang pagtatapos ang salitang Amen. Kaya pagka nananalangin ka at narinig mo na ang salitang Amen, ibig sabihin tapos na po ang panalangin. Kaya maunawa ang hanggang sa talatang 7 lang talaga ang paglalahad ni Juan may kinalaman kay Jesus. At ang talatang 8 ay isang bagong paglalahad naman para sa isa na tinawag niyang ang Alpha at ang Omega, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya bagong talata na po ang talatang 8 na naglalahad naman tungkol kay Jehovah at hindi na kay Jesus. Ang sinasabi niyang ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya gaya ng nasabi na natin, hindi po tumutukoy sa pagdating ni Jesus sa sanlibutan. Ang Alpha at Omega, sabi niya, siya daw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon, sa nakaraan at sa darating. Pinakauna po yan sa 3 beses na pagsasalita ni Jehovah sa pangitain ni Juan na nakaulat naman sa aklat na Apokalipsis. Ang ibang dalawa pa ay sa Apokalipsis 21:5-8 at ang pangalawa ay sa Apokalipsis 22:12 hanggang 15 natin magbabasa. At kahit sa Apokalipsis 1:9 kung susuriin natin ay hindi na rin nakasentro kay Jesus ang nasabing pangitain kundi kay Juan na mismo, bagaman sinasabi niyang kaisa nga din siya ni Jesus at sinasabi din niya na nagsasalita na siya tungkol sa Diyos, ang tinawag niyang Alpha at ang Omega na si Jehovah. At nagpapatotoo din naman si Juan tungkol kay Jesus. Kaya maunawa ang mula sa talatang 1 hanggang talatang 8 ay nagpapatotoo po si Juan tungkol sa dalawang persona at hindi kay Jesus lamang. Nagpatotoo siya kapwa kay Jesus at kay Jehovah. Pero malinaw, ang tinutukoy ni Juan
At ang sinasabi ng Biblia na makapangyarihan sa lahat, ang Alpha at ang Omega ay si Jehovah lamang at hindi si Jesus.